Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Well, ayon po rito sa Turismo Central Luzon, politika ang kanilang iniisip. Sabi ko nga, rito wala na akong politika. Pagpasok ko rito, basta pag tama, tama, ang mali, mali. Ayon po yan kay Buying Rimulya, ang bagong ombudsman po, Sapagkat po kasi marami pong bumabati ko sa kanyang pag-upo bilang ombudsman, Kasi nga paano na raw itong mga Duterte, kasi ang sabi-sabi po nila ay uunahin daw po ang pagbubukas ng salin, no? Ng mga actually tama naman po 'yan yung dapat po ang salin talaga ng mga politiko nakikita ng taong bayan, hindi po nakatago. Ang ginawa po kasi ni Samuel Martires, itinago. Pwede naman pong ma-access yun, kaya lang kung mayroong consent ng may-ari, ayaw nila. Paano mo ma-access yun? Paano ka kukuha ng salin ng halimbawa pinaghihinilaan mong ah, elected na official kung hindi naman siya pumapayag. Sige nga. Kaya po sa memo ng dating ombudsman ni Samuel Martires na hindi pwedeng sa publiko ang salin nang walang pahintulot ng may-ari. Kaya po nagkaroon ng ganyan. Hindi na po na-access since 2018 ang mga salin ng mga politiko natin. Kaya namayagpag po sila sa pagtatago. Pagdating nitong Rimulya na to, itong bagong ombudsman, kanyang binago po yung memorandum na yon na gagawin po niyang isa sa publiko ang mga salin ng mga unang-una, presidente, pangalawa, vice president. Kasama po si BBM diyan. Kasama si kasama po si Boying Rimulya na ipapakita nila kanilang salin sa tao para may transparent. Ha? Yun po, ako personally gusto ko po yung mga ganyang policy kasi sinusuportahan ko ang transparency. Dapat talaga may transparency mula executive hanggang dito sa legislative at saka judiciary. Dapat po may transparency yan. Kung niyo po natatandaan, yan po ang kana-impeach ni Justice Corona dahil nga po may mga runs sa salin niya, may mga asset siyang hindi naka-declare. Kasi yung panahon Pinipinoy noon, pwede pong ma-access ang mga salin ng mga politiko, lalo na yung mga elected official, senador, congressman, appointee, lahat po yan. Appointee po ang Chief Justice ng Supreme Court. May nasili po sa kanya, kaya po siya na-impeach. May mga undeclared asset. Ha? Ito, naniniwala po ako na may mga undeclared assets po sila. Simula po kay dating President Duterte. Yung mga pagmamay-ari nila na nandito sa Metro Manila at saka sa Davao na hindi naka-declare sa kanilang assets, sa kanilang salin. Ito po. He's setting the record straight and focusing on national reform. Rimulya, ang order of the day natin ay isaayos ang bansa. Tama, isaayos natin ang bansa natin. Kasi nga, sa mga nangyayari ngayon, nakaw dito, nakaw doon ng mga politiko, ay hindi malayong baka lumagpak tayo. Baka mapunta tayo sa kangkungan kung hindi natin sasaayos to. Kung hindi po natin tatapusin ang korupsyon. Matagal ko na pong sinasabi sa vlog ko yan na dapat po matapos ang korupsyon
itong term ni PBBM. Pagkatapos niyang kanyang term, panibagong presidente ang uupo, dapat tapos na po. Mayroon na po tayong nailatag. Mayroon na po panibagong nailatag na policy upang hindi na po maulit itong mga ganitong corruption na to. Ano? Newly appointed Ombudsman Crispin Boying Remulla has dismissed claims from former President Rodrigo Duterte camp that his first order in office was to investigate Vice President Sara Duterte. Hindi naman po yun. Ha? Bakit kayo matatakot maimbestigahan kung wala naman kayong tinatago? Di ba? Tama? Bakit ka matatakot kung wala ka namang itinatago? Matakot ka kung may tinatago ka. Yun lang. Yun ang point doon. Hmm? In an interview with Christian Isguera on Fact First, Remulla labeled the accusation as mere political propaganda. That's their propaganda. They're believing their own propaganda. Ang order of the day natin ay ang isaayos natin ang bansa. Isaayos ang bansa, itama ang direksyon at gamitin ang posisyon para sa bayan. Okay, para sa bayan, maganda po ito. He said, emphasizing that his focus is on governance and accountability, not political retaliation. He added that the Office of the Ombudsman will operate with fairness and integrity. Oh, fairness, integrity, saying politika ang kanilang iniisip. Yun po sa kabila po yun. Yun mga side ng mga Duterte. Kanilang iniisip sabi ko nga rito, wala na akong politika. Pagpasok ko rito, basta pag tama, tama, ang mali, mali. Tama po. Ang tama, tama, ang mali, mali. Ang gusto kasi nila, ha? Yung tama, mali nila. Ang mali, tama. Ay walang kwenta po yun. Remulla also recalled past attempt to intimidate him during his Senate days but insisted he remains unfazed. Sinubukan na nila akong sindakin dati na sa Senate. Marami nang naninindak Hindi naman ako pumayag magpasindak. Tama, bakit ka magpapasindak? Kung nandun ka sa side ng tama. Nandun ka sa side ng mga ipinaglalaban ng tama. Matakot. Itong mga nasa side ang pinaglalaban ni mali. Ha? That's their propaganda. They're believing their own propaganda and ang order of the day natin ay ang isaayos natin ang bansa. Tama, isaayos natin ang bansa. Magbabasa po tayo ng mga komento, ano? Ukol po dito sa mga pinagsasabi ng mga ni Boying Remulla sa kanyang interview kay Esguera, no? Ito. Okay. Ayan po. Trabaho lang, President. Trabaho ng President yan, no? Good, sir. More power, habulin mo pera ng taong bayan sa mga kurap. Very moral man he is. Umpisahan mo mula pinakamataas, hindi yung isang tao lang pinagtutulungan nyo. Dapat po talaga kasi yung salin, nakikita ng publiko yan, may transparent. Kasi dito mo makikita kung talagang tapat ang isang elected official o tapat sa kanyang tungkulin. At kung mayroon siyang itinatago na mga nakaw na yaman, di ba? Mayroon nga diyan politiko nagmamay-ari ng mga kondominium pero wala sa kanyang asset. No? Wala sa kanyang salin. Marami siyang asset pero hindi naka-declare sa kanyang salin. Oh? Natapos na yung term niya,
Yung kanyang asset na napakalaki, hindi naman nakadeclare sa SALN. Yun, pag nanakaw po yan. Hmm. Marami pong ganyan sa mga politiko natin. Itinatago ang katotohanan. No? Start with Kurakot and bring him home. Then we will believe. Uy, hindi na po may babalik ang si dating presidenteng Duterte rito sa Pilipinas. Hindi na po yan. Huwag nyo na pong asahan yun sa mga taong umaasa pang may babalik si Duterte rito sa Pilipinas. Hindi na po mangyayari yun. Nasa, nasa hawak na po siya ng ICC. Ano? Kung mananalo po siya sa kanyang kaso sa ICC at matatalo itong mga nagdemanda sa kanya, ayun, siguro maaaring makabalik siya. Pero sa sobrang lakas ng mga ebidensya, sa mga naka-record na ebidensya na yung hinahamon niya ng ICC, doon pa lang talo na siya eh. Sa mga sinasabi ng mga anak niya, ha? Sinasabi ng anak niya na itatakas na lang daw siya. Kagaya niyan, pinagbasihan ng ICC yung kanyang yung mga pahayag ng kanyang anak na si Sarah, no? Upang hindi mag-grant yung interim release niya. Ang dami po kasing pinagsasabi itong si Sarah na pawang kasinungalingan. Doon po sila napahamak. Napahamak po ang kanyang tatay dahil sa kanyang kasinungalingan. Bitaw sila ng bitaw ng kasinungalingan at para maawa, makakuha ng simpatya sa taong bayan dito sa Pilipinas, ang hindi nila alam, minumonitor sila ng ICC, yung mga binibigkas nila, sinasabi nila sa madlang people, sa mga tao, minumonitor ng ICC yun. Ginagawa yun ang ginawang ebidensya, ginawang dahilan upang hindi pagbigyan yung interim release ng tatay nila. Sila rin ang may kasalanan. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Daldal sila ng daldal. Daldal sila ng daldal. Putak ng putak. Putak dito, putak doon ng pawang kasinungalingan. Ayan. Okay. Sana itong ating ombudsman na si Boying Rimulya ay magampanan ng tama ang lahat. May imbestigahan kung sino na dapat imbestigahan simula pa nung panahon ni Digong hanggang ngayon. Yung Farmally Scandal, yung SALN, at saka itong flood control anomaly. Yan ang dapat tutukan. Napakarami po yan. And then, isubmit nyo sa ICI. Litisin nyo sa Sandigan Bayan kung may probable cause. Oh? Ngayon, kung wala naman, ano lilitisin mo? Oh, di ba? Okay. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Huwag nyo pong kalilimutan. Mag-like and subscribe sa aking channel for the latest update and exciting content. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong lahat.